Puspusin ko kayong kalooban ng kapanatagan, kapayapaan, katuwasayan, at pupunuin ko ang iyong mga kamay ng mga iyong pangangailangan. Subalit kung hindi, sabi ng Allah, subalit kung hindi ka raw magiging abala para sa Kanya, hahayaan Kanyang abala sa mga bagay na iyong pinili, kapalit ng pag-alala at pagsamba sa Kanya. At hindi pa niya hahangulin ang iyong kahirapan. Yun pala, mga kapatid, ang problema sa atin, kung bakit hindi magbago ang ating sarili, dahil nalimutan na natin ang nagbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. Pagmamahal na walang kapalit. Pagmamahal ng Panginoon Diyos, ngunit pinababayaan natin. Pagmamahal sa mga tunay na sumasamba sa Kanya at sa mga tunay na naniniwala sa nag-iisang Diyos. May naghihintay sa ating kapatawaran, may naghihintay sa ating biyaya, na kaya lamang hindi dumating sa ating buhay, napipigilan ng ating mga kasalanan. Dahil tayo nakakalimot sa ating Panginoon na siyang pinakadakila na dapat pagkukulang natin ng matiin o ng tamang pag-aalala. Naaalala natin yung mga utang, naaalala natin yung bayad, yung sukli, naalaala natin yung mga nagagalit sa ating, yung mga nagmumura, naalaala natin ang ating mga galing sa ating buhay, susi, cellphone, pag-inom, pagkain, pagtulog, lagi natin naalaala. Pero yung pag-alala sa nagbibigay ng lahat sa atin, nalilimutan natin, yun ang pinakamahalaga, yun pa naman na nawawala. Kaya pala marami mga kapatid sa ating kapwa ngayon, ipinapanalangin natin na sana siya ay nakaalaala at nagbalik loob sa Panginoon Diyos. Ako po mga kapatid, ay tubing Batangas. Ako po ay balik Islam, 10 taon na po ngayon. At ito pong tungguling ito, hindi ko pinanghihingi kanino man ng anumang donasyon. Hindi ko rin po pinanghihingi sa inyo ng utang na loob para kayo ay mag-Muslim. Bahal ako magsasalita dito, wala pong ganyan sa Islam. Nasa sa inyo po ang pagkapasya kung ang inyong naririnig ay siyang tumatanim sa inyong puso, kung talagang kayo naniniwala na isa lamang ang Diyos at siya magbibigay sa iyo ng anumang kailangan mo, naandun po ang Panginoon Diyos, naandyan ng Allah, nakahanda na sa iyo, ikaw ang tanggapin anumang oras. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang isa po natin kapatid dito sa palengke, may isa po tayong kapatid dito si Brother Tony, pitong pong taong gulang na siya, nung isang araw lamang po ay lumapit sa akin at siya ay nagbalik Islam na rin. Nag-Muslim na po si Brother Tony. Yan po ang gusto ng Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin ng Islam, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos, gaya ng sabi ko po noong isang linggo, huwag natin bigyan ng ibang kahulugan ang salitang Muslim. Hindi po tayo magbibigay ng kahulugan sa sino mang sa salitang Muslim. Ang Allah, ang Panginoong Diyos ang lumikha sa atin ang magbibigay ng kahulugan sa salitang Muslim. Ang Muslim ay hindi yung pag narinig natin na DVD, ay yan ang Muslim. Pag narinig natin maraming asawa, yan ang Muslim. Pag narinig natin hindi kumakain ng baboy, Muslim. Hindi, lahat po yan, hindi yan ang kahulugan ng Muslim. Ang kahulugan ng Muslim, ikaw o aking kapwa kaibigan. Ikaw ang Muslim. Kung ikaw ay sumusunod, nagpapasakot, nagsisikap, na sundin ang kautusan ng Panginoon Diyos na lumikha sa iyo, ikaw ang tinatawag na Muslim. At ang pamamaraan para magampanan mo ang pagiging Muslim mo, ikaw ay magpasakot sa kanyang mga kautusan. Ang unang gagawin mo bilang isang Muslim, ikaw ay lumapit sa Allah, hingin mo ang patnubay at ang lakas upang magampanan mo ang tungkol sa Kanya. 5 beses po tayo magdarasal. Kaya naman palang marami hindi mag-Muslim. Bakit? Dahil 5 beses tayo magdarasal, samantala nga naman, bihira nga lang siya nakapagdasal, kasi ano naman siya nag-a-attend ng pagdarasal. Tapos dito sa Islam, 5 beses isang araw ka magdarasal. Mga kapatid, kaibigan, kung ang gusto ng Panginoon Diyos, ang kailangan natin gawin, ano man yung ating pinagkakaaliwan, pinagkakagustuhan, maging ano mang sarap ng buhay na ating pinagkalalaanan ng oras. Pag sinabi niya ito ang gusto niya, iwanan mo ang gusto mo. Doon ka sa gusto niya, sapagkat ang kapalit nito, paraiso, inshallah. Kung magagawa natin ng tama at sapat ang ating tugunin. Brother, nakiabot mo brother si sister doon para sa mga babae. Yung mga sister na nakikinig natin, inshallah. Baka sino makaalis pa kung sa yung pagkakataon ng alhamdulillah. So yun po mga kapatid, si Brother Deming, pwede na tayo dito sa Aliga. So ngayon mga kapatid, doon ko lamang ikisasara
ang aking pananalita tungkol sa ating paksa ngayong araw na to, ang kahalagahan ng alaala. At si Brother Doming ngayon ay nakaalaala na mag-text sa akin at naalala niya yung mga siguro, narinig mo ba yung mga pananalita natin ng mga nagdaang araw? Okay. So, ikaw ba ngayon, kapatid Doming, ay naghahanda na mag-umpisa o humakbang paunahan ang hakbang ng unang hakbang para ikaw ay magampanan mo ng tungkulin mo sa Panginoon Diyos? Kailangan na lumakad tayo ng diretso. Ayan, diretso. Dahil hindi naman tayo at tulay kapatid, diretso tayo inshallah. So, ibig sabihin ng diretso, gusto niyang lumakad sa matuwid na landas. Yung tunay na matuwid na landas, ang nagbibigay ng tuwid na landas, ang may-ari nito ay Panginoon Diyos lamang, hindi po tayo. So, mga kapatid, ang iyo mo lamang gagawin, Brother Doming, ang iyo lamang sasabihin ay susundin mo lang yung aking sasabihin at pagkatapos itong iyong pagbigkas, ito ang unang hakbang mo bilang para ikaw ay maging Muslim. Ito ang ginagampanan ng isang bagong kapasok sa Islam, inshallah. Pinipilit na kita kapatid. Alhamdulillah. So, dito po gaya na sinasabi ko, walang pilitan po sa paglakad sa Islam. Wala pong pinipilit kay Brother Doming upang siya ay mag-Muslim, but this, kanya lamang siguro naunawaan at pumasok sa kanyang paglagay. Okay, Brother Doming, ganito ang gagawin natin. Susundan mo ang aking sasabihin at pagkatapos ay i-translate natin sa Tagalog, inshallah. Bigkasin muna natin ang taas mo ay yung kamay. Patutuhan ito lang, isang daliri. Ibig sabihin, pagka ikilala mo isang daliri mo, ay sumasumpa na iisa lamang. Kaya mo siyang baluktot, kaya mo siya, basta nag-iisa lang. Ibig sabihin ay iisa ang Diyos na ating sasambahin. Ha? Okay. Bigkasin natin ang Bismillah. Bismillah. Asyhadu. Asyhadu. Anna. Amen. Allah. Ilaha. Illallah. Washhadu. Ana. Muhammad. Abduhu. Wa rasuluh. Washhadu. Ana. Isa. Dan Maryam. Abduhu. Wa rasuluh. Ako'y sumasaksi, Sumasaksi. walang ibang Diyos, May ibang Diyos. maliban Maliban sa isang Diyos, sa isang Diyos. Allah. Ang Allah. Ako'y sumasaksi, Ako'y sumasaksi. si Muhammad, Si Muhammad. ang huling sugo, Ang huling sugo. at alipin At alipin. ng Allah. Ang Allah. Ako'y sumasaksi, Ako'y sumasaksi. si Jesus, Si Jesus. anak ni Maria, Anak ng Maria. ay sugo Ay sugo. at lingkod Lingkod. ng Allah. Ng Allah. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mashallah, mashallah. So, ngayon mga kapatid, yakapin natin ang ating brother. Yak. So, sige. Alhamdulillah yun po mga kapatid. Si Brother Doming ay nakahakbang na ng unang hakbang sa pagiging Muslim. Yung po lamang ang gagawin na isang gustong lumakas sa Islam. At pagkatapos po ng gagawin niya, ay yaong pag-aaral. Wala pong pupunta sa kanya para siya ikulitin, brother. Ikaw ba ay nagtuloy-tuloy? Wala po. Kalooban niya at ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Inshallah. Brother, bibigay ko sa iyo ang Quran mo. Ano bang gusto mo? Yung English o Tagalog? Tingnan mo, brother. Inshallah. Kung magaan sa iyo yan. May translation na siya. Okay lang? Ganito na lang ang gawin natin. Ibigay ko na sa iyo ang English at Tagalog. Ayan, para pareha mo siyang matingnan sa kahulugan niya. Salamat ka Opo, ano brother, masyaallah. Alam mo, parang, Okay, siya. sige brother, sige, opo ka muna. Alhamdulillah, so mga kabayan, yun lang.